Pag-usapan po natin yung tungkol sa mga multo at saka mga haunted house. Marami po niyan, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit po sa ibang countries. Alam niyo po, kadalasan yung mga lugar na ganyan, kaya mayroong mga ghost o nagmumulto. We're talking about haunted houses and ghost. Kaya po merong ganyan ay dahil merong usually may nangyaring hindi maganda dun sa lugar na yon na very traumatic na nagkaroon ng energy imprint doon sa bahay. Kaya actually para pong recording lang. Lahat po yan, lahat ng nangyayari sa buhay ng tao sa mundo ay may memory imprint. Kahit po ang ating katawan ay may cellular memory. Kaya nga po ang hilig nating mga Pilipinong kumain ng kanin. Kahit saan tayo makarating, kahit nasa abroad na tayo, after a while naghahanap tayo ng kanin. Kasi nasa cellular memory po natin yon. Ibig sabihin, yung kinakain ng ating mga ninuno ay kanin, nabuhay po tayo sa kanin, nasa dugo natin ang kanin, nasa cellular memory natin ang kanin. Kaya naghahanap tayo ng kanin. Okay? Ganon din po ang haunted houses. Ang haunted house po, maraming reason. Pero ang isa sa pinaka-prominent, ay yun na nga. Kunyari yung bahay na yon ay maraming nagkaroon ng murder, massacre. Yan po. Ang lakas ng energy imprint po dyan. Palagi pong pagpupuntahan ninyo yung lugar na yon, lalo na yung gabi, yung tahimik, pagkamalalim ang gabi, mararanasan ninyo yung nangyari. Parang nakikita ninyo, mararamdaman ninyo at maririnig ninyo yung sigaw ng mga pinatay at yung mga ungol o yung mga hinagpis at galit nung pumatay. Yun po. Ano po yun? Energy imprint po nung bahay. Hindi po yung totoong multo. Akala nyo lang multo. Okay? Kaya nga parang may parallel universe, hindi ba? Anyway, mahabang istorya po yan. Yung isa naman na reason, kung meron pong yung may-ari ng bahay ay masyadong attached dun sa bahay niyang yon. Hindi niya maiwan-iwan. Palagi pa rin siya, nagiging earthbound siya, hindi siya maka-ascend, hindi siya makapunta dun sa dapat niyang paroonan dahil ayaw niyang iwan yung bahay na yon. Yan. Kaya madalas makikita ninyo siya doon kasi earthbound siya. Yan po. Pero karamihan po ng multo, yung mga nananakot na sinasabi ninyo, yun naman po yung malevolent spirit, yung mga multo ng o ghost ng mga mamamatay tao, ng mga kriminal na hindi talaga umaalis sa lupa, paikot-ikot lang at usually naman ang nagiging punteriya nila ay yung mga taong matatakutin kasi nga po ang mga ganyang klaseng multo, they feed on the energy of fear. Tandaan ninyo, pagkat natatakot kayo, mas lalo kayong lalapitan ng multo. Kaya, wag na po kayong masyadong matakot sa kanila. Magdasal lang po. Kasi napaka-effective pag nagdadasal. Kahit nga po pag nababangungot, kapag ka naalala ninyo yung panalangin ninyo, makakabalik kayo kaagad. You will be helped and protected. Iba po yung may faith talaga at saka yung nagdadasal. Kasi lahat naman tayo merong mga bantay na iba't ibang uri na mabubuti na nakaatang talaga sa atin. Okay? So there. Yung gusto pong magtanong tungkol dyan sa mga haunted houses o sa mga multo, yan po. These are the few explanations that I have. There are others, quite a few actually. I tackle this topic kasi
napapanahon. Sige po, God bless all of you.